Ayan yan. Ito, isa to sa mga pangsingit naming produktos pala, sir. Ang sweet potato. Pangsingit? Pangsingit yan. Mga hindi... Ayan. Maganda rin ng ano nito. Maganda rin ng... Kita? Oo. Basta't nagtanim ka yung... Hindi mo kasabayan yung ibang malalaki. Oo. Yun yung amin. Nagtatanim kami dito. Yung mga August, September. Yung harvest namin, November, December. Singit yung presyo. Ngayon, ng farm gate, nasa 40 pesos. Ang kilo. Mahal. Oo. Kami nakapagtanim ng ilang area. Yun, by God grace, kumita naman. Ginawa ko, may farmer A, farmer B, o bakante lupa natin. Or bakante, gusto nyo bang magtanim ng sweet potato? O gawin nyo, kayo mag-manage. Sige, may mga gamit naman. May planting materials. Then pagka-harvest, palalabasin yung gastos, then hati kami sa kita. In, ano lang to, 65 days to 70 days. Mabilis tong variety na to. Ano to, galing sa center namin dito sa Tarlac. Bigay din ng Department of Agriculture. Pero dito, dahil ako yung nag-start na kumuha nun, mayroon din akong galing Bisca sa Leyte. Yung sa Pilroot Crops. Ang gandang mag-produce eh. Alam naman yung mga farmer, pag galing dito sa akin, pag tinanong anong variety, tinatawag yung pangalan ko, Super Torno raw. Anong variety? Super Torno. Sabi ko, hindi po. Wala kaming maalala pag tinanong. Sa inyo po galing, Doc, sabi niya. Ginawang super dahil marami daw, mabilis daw maglaman. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal mo nating hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Sa US, pag nakita mo tong ito pag Thanksgiving nila, doon lang sila may sweet potato. Pero gusto ko sana mapano para yung mga viewers natin, yung mga lalo na dami, 1 million subscriber ka na sir, no? Na makita tong industry na to or tong commodities or yung mga consumer na parang parang ito yung pwede nating ang sa market kasi pag pinipilit mo kala nila pero pag nakita yung potential or yung value ng produkto, maliban especially sa health, itong kasabayan sweet potato talagang hahanapin. All year round, pwedeng itinim ito sa Pilipinas. Walang magugutom sa body. Walang magugutom sa Pilipinas. Basta't may kamote. At even sa urban farming, sa mga buildings, Pwede. may isang sako ka lang. Bawa nasa condo ka, may terrace. May sako ka na may lupa, like magtanim ka lang ng sweet potato.
After 3 months, may harvest ka na. Maliban doon, yung dahon niya, may talbos ka na. Ganun eh. Nasa ano yan eh. Masarap din yung talbos nito. Masarap din. Pero may sweet potato na talaga na pang talbos. Pang talbos. May bago kami ngayon, purple. Yun ang pinaparami ko ngayon. Meron ako dati noon nanggaling sa Bigyan kitang tao. Bigyan kita mamaya ng Sige sir. planting materials. Sige. Na yun yung mga pinaparami natin. Yung purple true and true, ano? Oo, tsaka yung may nakatanim kami ngayon, kinerots ang tawag. Parang orange. Masarap din yun. Masarap din. Ano yun sa mga restaurant mabenta yun. Pang pag walang mahirap yung carrots, yun ang ginagamit. Substitute. Pero titignan mo, mas masarap siya. Orange. Kaya, Pampanga, daming restaurant dito. Nandyan yung, kung ano yung kailangan dyan sa mga pagpasok mo ng San Fernando, alam mo naman, ang Kapampangan. Nandiyan yung mga masasarap magluto, yung mga restaurant nandiyan. Kaya itong mga produkto natin, akma din sa nila, sa mga requirement nila. May tanim na rin akong kamote na sa sako. So lang yan, balance lang sa sa fertilization. Yan ang nakita ko. Alam mo ba, bago ako nagtanim ng may na si tatay noon eh. May mga tanim na siya na sa kasaba. Pero nung 2004, nagtanim ako ng 3 hectares na sweet potato. 3 hectares? 3 hectares. Kumita. Laki. Nalugi. Bakit? Wala. Sabi ko, wala sa sistema. Wala sa timing. Wala sa variety. Basta lang ako curious lang. Bakante yung lupa. Tamnan natin. Walang kaplano-plano. Di pa rin ako sumuko. Nagtanim ulit. Napaganda naman. Then, kasabayan ko yung Tarlac. Bumagsak ang presyo namin. Mas maganda yung quality nila dahil maganda yung pagganong panahon. Then, nagpahinga muna. Then, siguro mga 5 years yan. Nagpahinga ako sa sweet potato. Nagtatanim lang ako niyan, konti-konti. O kaya, may mga planting materials ako. Tinatry ko sa mga maliliit na farmer. Nung nakita ko na yung parang yung technology or yung protocol na ito yung gawin, doon na. Kasi ang ko lang doon, natuto ako doon sa pagkakadapa Pero hindi ako sumuko. Pero talagang inaral ko. Hindi naman ako agronomist or agriculturist by profession. Talagang kinausap ko dito yung mga matatandang farmer, kung ano yung mga sistema nila. Dami ka palang matututunan. Halimbawa ito, 5 magagaling na farmer dito sa amin. Tanong, ano yan record, talagang inaano yan. Then, yun ang turo ni tatay. Nagpapaturo ko sa kanya. Sige, sabi niya, maliban sa akin, tanungin mo yung si paring. Dami yung kumpare Natatawa sa akin Parang, nung makulit Pupunta ako habang nagtatanim, titignan ko ano yung ginagawa. Ako naman, sulat. Pagdating ng gabi, talagang aral. Kaya nung nagtanim nga tayo, doon ko nakita na nakikita mo yung may mapupulot ka dito, may hindi ka may pupulot ka rito. Pag pinagsama-sama mo yan, at may sinama mo pa yung science, tsaka yung faith. Yun ang mga tindi, yung faith Sabi ko nga, yung tanim ko, hindi mo nakikita yung
yung bunga nasa ilalim. Pero naniniwala ka na magkakabunga. Meron sa loob. Kaya, ano yun eh, faith ang ano dun eh. Ang aandar eh. Kaya, yun yung mga ginagawa natin nga rito. Sinong unahin natin ituturo? Punta muna tayo sa... Ikaw, sir, anong gusto mo? Susunod na ako sa'yo. Pwede tayo sa corn? O kaya yung tawagin ko si Sir Paring Alvin, yung mga nagbabalat. Pero backyard, makikita mo paano magbalat. Siomay. Mabenta to sa South, sa Iloilo, sa Visayas. Pero sa Metro Manila yung pabrika. Yung mga vegetarian. Yung siomay na yung pinaka-major is kasaba. Ano, para pag tinikman mo, Parang karne. karne. Mamaya, papaluto tayo. Meron akong dinadalan ako ng sinusuplayan natin. Isa naman, weekly, yun ang mga maliban sa akin, yung mga ibang farmer, kinukuhanan din namin ng kasaba, sir. Let's go, sir. Oo, ikot muna tayo sa Sige. farm. Ano, isang sasakyan na lang tayo muna. Sige, sir. Isa na lang muna. Isa. Ikot ko muna si Sir Kaloy. Ayan, punta kami doon sa nagbabalat. Ay, si Sir Buddy. Nalito ako dahil sa kasaba eh. So, nung pumunta rin si Sir... Ay, tata. Nanood po ka rin magbalat, makanya. Oh, gusto niya, dalawang sasakyan. Nano pa. Tara. So, then pwede kayo... Magluto ko yan. 10:30 na. Para lunch dito tayo. Yung ano natin, yung kasaba rice. Sige. Yun, yung lagi namin kinakain dito. Sige. Saber rice. Yun yung magandang ano, Sir Buddy eh, makakita ng maraming. Di ba, ang mahal ng bigas ngayon. Ang laki ng in-import ng Pilipinas na kasaba starts. Pero itong kasaba yung tubers, tayo lang, ang mabilis kasing masira. Kung walang, yun nga, yung deep in rushes. Pero, yung simpleng Pilipino, pupunta lang sa palengke, bibili ng kasaba. Alam mo na, Pilipino, araw-araw namamalengke yan. Yung mga talipapa, pwede na niyang isama sa, sa rice. Yun yung nakikita ko upang makorek yung, ang mahal ng bigas ngayon. Imagine yung 25 kilos. Average yata ngayon, 1.3 or 1.4. Yung 25 kilos. 25 kilos. Alam naman, pag konti ang rice, hindi rin yung mga diabetic medyo. Itong kasaba, ako sa mga mababa yung yung glycemic index. Yun yung tulong din natin sa mga manunood na ang benefit po ng ng kasaba at i-mix sa rice. Tara, ikot tayo, Sir Buddy. Doon na lang tayo, sa sasakyan. Kasama rin nung dati si Sofia dito, Opo, dinescribe ko nga kay Ma'am Chris yung dyan pa siya nagluluto, dito lang yung kubo niya. Yes. Sir Buddy, Yes, sir. mamaya punta tayo doon sa bundok. Saang bundok? May bundok. Hindi naman parang lang siya. Hindi naman ganun kataas. Parang hill lang siya. Yun eh, may kwento talaga yun sa akin sa buhay ko. Sa San Ramon? Dito lang. Yung sinasabi mo na nabili mo. Oo. Yung parang nung una hindi mo nakuha, tapos... Ilang ba? Yun ba yung kwento? Oo. Yun eh. Maliit pa ako, pangarapin lang yun eh. Kaya, yung pangarap pwede talagang pwede mangyari. Yung sinap mo yung lupa mo. Oo. Para makuha mo lang siya. Sila eh. Sila sila nag-swap. Nag-swap. Para, imagine, walang kahirap-hirap yung pinapangarap mo. Nakuha mo. Ngayon, unti-unti, i-develop. Siguro, 2 years from now, iba na yun. Pero ngayon, may mga bents na ako doon. Gagawin mong tourism? Agri-tourism? Yes. Yun yung nanaginip ako doon eh.
May nagtayo daw ng 5-star hotel. Oh. Ang Baka ikaw yun. ang ano doon, ito. Talagang saya eh. Oh. Yung mga estudyante raw sa mga taga-ibang bansa or dito, pumupunta doon. Then makikita ng estudyante, nagmi-milk, no? Diyan pa na nanggagaling yung gatas. Then may palay, diyan pa nanggagaling yung bigas. Yun yung ano, agrotourism talaga. Napaka-liwanag ng vision na mangyayari. Then matulungan mo at maipasa sa mga ano next generation. Okay, tara let's po. go. Let's go, sir. Doon na tayo pick up. Anong nangyari dun sa, di ba meron kang tissue culture? Oo, ngayon inano na namin na pinagtulungan namin ng DA. Oh. Kami na lang, actually wala akong tao dito sa ano eh, sa tissue culture na matututok. Baka sayang mapapabayahan. Sayang naman yung gamit. Ginawa, inano ko sa DA sa Region 3, may mga tech people sila mga talagang nakatutok. Then kami na lang yung magpaparami. Yun yung ano namin agreement. No. Yan. Ready na namin yung mga truck namin after ng pala. Ito nga sa corn, pangakot ng corn tsaka kasaba. Ano yan eh. At least 1 or 2 months before nung ano piniprepare na natin. Hindi yung kailangan mo ngayon dun ka gagawa. Yun yung ano eh. Kaya ano ba sa traktora? Ito maraming ano eh. Ako bago bukas mag-aararo, dapat yung hapon yung traktora may diesel na. Para pagising tomorrow, ano na lang. Lahat ng pwedeng gawin yung mga ginagawa bago gamitin, naka-ready na. Ito yung old house dito ako lumaki. Nandun pa yung mga woods. Ito yung bore stud ko noon. Diyan yung mga barako na di ba negosyo ko yung artificial insemination. Nag-artificial insemination. Ako yung nauna rito. Ito yung may laboratory doon. Ang baboy nun dito, kada bahay mayroon. Kaya nga ako nag-vet eh. Yun ang negosyo ni tatay, baboy. Then, yung alam mo yung barako. Yung baboy na may motor na may baboy. Yung daming tumatawag araw-araw yun eh. Mini-maintain ni tatay noon 27 hanggang 30 na barako. Yung mini-maintain niya laking tulong din noon sa amin dahil 11 kami. Yun yung talagang ano na doon kami pinaaral eh. Then maliban sa nagbi-breed siya ng baboy, mayroon siyang palay, mayroon siyang kasaba, mayroon siyang tubo. 11 kami, imagine sir buddy. Talagang si nanay naman nagtitinda sa palengke. Ako noon, dalawa lang kaming lalaki. Panganay namin si Kuya Bong. Engineer yun eh. Ako pang 10. Puro babae yan. Nung pinatubo, ayun, malaking ano rin sa amin yun, challenge sa amin. Dahil ako yung katuwang ni nanay na mamalengke sa tuwing umaga, bago ako papasok sa school sa bayan. Mga 15 kilometers from dito sa baryo. Yan yung ilog po namin. Doon ba yung sa inyo? Opo, tingnan mo, sa ilog tatanim kami ng mangkangkong. Yan. Then ito yung dating sugar mill. Ito yung Barangay Del Carmen. Itong Paso Mill. Ang ganda dati dito. Parang na ano ko pa dito, may golf course. Golf course dati to. May tennis court, bowling. Maayos yan eh. Yun yung stop ng mga puti. Diyan nakatanim yung puno. May lupa rin na tayo dyan. Sa inyo rin yan, ang lupa na yan? Ay, hindi. Konti lang. Kung saan lang nakatanim yung puno. Ito lawak po, dating sugar mill. Yan baka.
Akasya. Ako nga gusto yan, dahil daming akasya. Sabi nung anak ko, beekeeping daw kami. Sige, sabi ko, anak, maganda yan, sabi ko. Kasi wala naman nag-i-spray. Para yung natural sugar yun eh. And then tomorrow, may maaga yan eh. Sasaksiyan natin dyan yung pag-harvest. Then, pag-land prep, mayroon din doon. Sa maluwang na tumbuhan to dati. Ay, asyenda. Ito, kasama na natin yan. Ito naman, lupa ng tita ko nasa London. Hindi ginagamit. Tinamnan namin ng rainy season. Hindi dun sa timing talaga namin. O ano siya, experimental purpose yung ginawa. Pero ngayon pa lang, ano pa rin yung taga sa panahon yung pagtatanim namin dito, yung January or late December ang pagtatanim. Yun ang akma dito sa area namin na yung result ang ganda. Ayan, dito naman yan. Ito sa mga pinsan ko to. Land prep na yan. Kasama rin yung itatanim dyan. Yan, sugarcane. Yan. Mga tanim natin na sugarcane. Bukas matikman natin, may juicer po tayo. Mga pang squeeze. Dito Sir Buddy, mayroon din kami yung mga reject ko namin na kasaba sa food grade. Ginigiling namin. Yan, gusto mong ano yan, yung mga reject na kasaba. Yan, makita mo. Nandiyan namin binibilad. Pang ano rin yan, Feed meal. pang feed meal. Oo. So yung mga nakasako sa side, sir, check mo yan. Yes, yung maliliit kasi hindi na yun pasok sa ano eh. Hindi na yun pasok sa food grade or yung mga ang tawag doon class C, sabi nga. Class A, class B, class C. Kasi mga 10% nung pinoproduce, reject kaya dyan na pupunta. Kaya binibilad yan ng mga 2 araw hanggang 3 sa maabot yung 13 to 14% moisture. Kaya may konting amoy lang pero maasim. Yan, pag mamaya pag nabilad na yan, ano yan, bagong giling yan. Siguro nagiling yan kahapon. Kahapon lang. Kahapon. Pero nagmamanage dyan yung kamag-anak ko, si Ate Claring na byuda. Yun yung isa sa mga tinutulungan natin. Sabi ni Chris, siya dinadala to sa San Miguel Corporation. May bilaran pa kami doon. Pero ngayon hindi ganun karami compare 3 years ago dahil medyo gumanda yung market sa press eh. Ay bong! Umurot kaya pa. Tagal na nun, 10 years nga no, Sir Buddy, nung una. yung pinakita natin doon kung paano magtanim ng patayo, pahiga, paano mag-abono. Nakita mo yung mga malalaking bahay doon. Mga kasaba farmer yun. Nakakatuwa. Mga unang-una priority talaga yun, mapaaral yung mga anak nila. And then pag napaaral yung isa nandun sa ibang bansa, ito kasaba farmer din dito. Kaya magaling din na kasaba farmer yun, yung pinsan ko rin, si Kuya Nardo Ponyo. Magaling din yan sa pagkakasama. Kaya itong lugar namin ito sa Florida Blanca po ito. Dito marami talagang nagtatanim ng kasaba. Ito, namatay na yung nagtatanim dyan kaya medyo napabayaan. Si Tatang Kiko Mercado.
Pero magaling din, isa sa mga magaling din na kasaba farmer. Walang nag-ano sa anak? Sa mga anak niya, mayroon din, siguro hindi lang na timingan. Pero yung nagbabalat nasa Barangay Planas, bayan ng Porac. Anong highway to? Ano po to? Dinalalupihan Porac Okay. Road. Wala po 2 days yung pagbabalat namin dito. Pero ang nagmamanage nito yung isang farmer na yun, yung kumpare ko si paring Alvin. Kagandahan dito, tulungan kami mga farmer. Sana nandito na yung truck niya. Ayan, nagbababa yata. Ayun, nandito. Kita natin. Ayan, yung mga nagbabalat, yung mga nanay. Kakaroon ng trabaho. Ito, Sir Buddy. Yes, sir. Sa kaibigan nating farmer ito. Ito yung product din namin dito. Yan. Ito mga field kasaba. Yan. Puti. Yan. Puti yung variety niya. No? Yan. Okay. Halaglag. Yun yung bagong harvest. Oo, yan. Yung mga bagong harvest. Ito yung... Ito si Sir Buddy. Hello, sir. Si Gutil. Ito yung magaling na driver namin. Okay lang? Sabihin ko? One eye lang to, Sir Buddy. Galing niya mag-drive. Okay. Siya yung pinakamagaling naming driver. Okay. Galing, oh. Siya yung driver nito. Saan dadalhin ito mamaya? Sa Manila, sir. Manila tayo, no? Manila. Oo. Balintawak po. Ay, di. Sa Nabotas. Nabotas. Factory. Alam ko may nagbabalot doon para makita natin. Punta natin. Madaling araw tayo nagbunot, no? Madaling araw talaga ang bunot. Oo. Ito, Kaya maya na, paluwas na rin yan. babalatan lang. Then, papalitan yung tubig, yung panibagong tubig. Pag-deliver, nakabalat na. Nakabalat na may tubig. Kaya, yun yung inaano namin dito. Magkakaroon kami ng facilities. Nandito na rin. Yung pang-blasting. Para sayang kasi, yung tubig na dinala mo doon, then pagdating doon, tatapon mo lang. Kargado ng truck yun Yung titignan yung value. Kasi maraming nabibigyan na trabaho rito. Yung economy. Tara, punta tayo doon sa ano. Sayang, wala tinatawagan ko si paring Alvin, wala Pakilabas. Yan po. Kanya-kanya ho silang dito, Sir Buddy. Kanya-kanyang balat yan. Ang ano talaga rito, semi, na. Yung nakita mo yung sa bahay, yung luma. Yun yung balak ko na gawing processing. Sabi ko nga, Sir Kaloy, pag nagawa yun, di-deliver ko sa kanya, nakabalat na. Nakabalat na rin. Gusto niyo yun kasi less trabaho yun sa kanila. Trabaho sa kanya. Saka, yung mga nagbabalat niya, tinignan ko dami niyang tapon. Sa kanya, gano'n. Siguro kahit try mo muna sa kalahati, Sir Kaloy, sabi ko sa kanya. Ito yun na yung trabaho nila, araw-araw Ugasado na. Napanood mo siya? Pero bukas, mayroon din tayong balatan bukas, di ba? Oo. Sinong yung buyer ang nagsabi na balatan na o sinuggest nyo na balat na? Hindi, yung buyer, no? Yung buyer. Sa Manila, sa Laguna. Maraming yung dinada-export yan. Saka pagdating nakabalat doon, na ipaprocess.
Kasama natin si Ma'am Cel Ocampo ng Inspired Learning Tours. At ngayon, pag-uusapan natin yung ating upcoming tour, Ma'am, Yes sa po. Vietnam. Dalat City, Vietnam sa January 24 to 27. Sa 27. Opo. Ba't naisip natin na mag-Vietnam tayo this time? Sa Dalat po, makikita yung talagang very advanced greenhouse technology. Napakalayo na po ng Dalat pagdating sa technology na to. Actually, dahil po dito, ang Dalat po ang #1 producer ng vegetables and cut flowers in entire Vietnam. Ganun na po sila ka-advance. So, sa tour po na to, magkakaroon po tayo ng chance na makapunta sa mga farm kung saan ginagamit itong technology na to. Yung mga participants po, maaari nilang makita kung paano ginagawa ito from the concept to the choosing the proper plants, yung proper varieties. Makikita rin po nila yung automation ng irrigation or iba pang aspect ng greenhouse. Nandito rin po yung mga technology na wala pa dito sa Pilipinas. Wala pa. Kaya napakaganda po na kung may mga farmers na gusto mag-invest dito, sana makita na muna nila yung standard ng greenhouse technology. Kasi talagang from the concept hanggang dun sa harvest, yung post-harvest at saka packaging, yun po yung makikita natin sa Vietnam. Wow. Talagang comprehensive po pagdating sa greenhouse technology. Sikat ang coffee ng Vietnam. Opo. Kaya sabi namin, hindi pwedeng walang coffee kasi pupunta tayo sa Vietnam. Sa ngayon po kasi, Vietnam is now the #2 Coffee producer Yes, in after the world. Brazil, in the world. Ganun na po sila kasi kalaki pagdating sa coffee production. Makikita nyo hindi lang yung coffee farm, yung farm mismo, makikita nyo rin po kung paano nila in-integrate ng maganda ang agritourism. So, from touring the farm itself, pati yung picking ng beans, perfect po kasi yung time na punta natin. Pula po ang mga beans na ready for harvest pagpunta natin doon. So, papakita po nila pati yung paano mag-brew. So, yung buong process po, ipapakita nila sa atin hanggang makagawa tayo ng coffee. Okay, Ma'am Cel, paano? Pwede po ba silang humabol? Kaya pa? Opo, meron pa pong mga ilang slot. Pa-prioritize po natin yung mga tuloy-tuloy po yung registration and sa payment. So, mag-message lang po kayo sa Inspired Learning Tours sa Facebook page namin, or you can call 0917-506-6876 para po matulungan namin kayo sa registration. Ayan. Kasama po natin ngayon si Sir Buddy at ang kanyang team. Nauna yung topic nun, sir, parang yung social media in your farm. No? Yeah. Pero ngayon, level up na, sir. Oo. Mas konting in-depth. Pag-aaralan mo ngayon yung social media mo, paano yung nag-work, ano yung mga strategies, para mo interpret yung data, para magamit mo talaga doon sa decision making, paano mo ipopromote yung iyong farm. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.